Ako si Michael Wilson Rosero, pero mas kilala ako sa pangalang Maui. Ang batch ko ay 2007, yung pagpasok, pero yung pag-graduate ay 2011. Ngayon ay May 27, 2023. At least naalala ko yan. Ngayon ako ay Executive Assistant ng Undersecretary for Curriculum and Teaching. So, maliban sa administrative work, ang ginagawa ko ay yung conduct ng research para makapagbigay ng technical assistance, recommendations sa paggawa ng policies tungkol para sa curriculum and teaching. So kaya yun yung involvement ko ngayon, yung paggawa ng curriculum at pagtulong sa mga specialist ng Department of Education na makagawa ng isang curriculum na talagang responsive sa pangangailangan ng mga batang Pilipino at sa context natin bilang multilingual nation, kumbaga. Siguro mas marami yung hindi ito yung first choice natin. Pero hindi ito yung first choice ko. Nung graduate ako ng high school, kabilang ako dun sa mga gustong mag-civil engineering, mga engineering courses yung pinili. Pero nung napadpad ako sa UP, nung magpapasa na ako ng application ko, biglang may nakapagbulong sa akin na para makapasa ka ng UP, kailangan mo kumuha ng non-quota course. Hindi ko pa alam yung linguistics that time. So, pero nung tinignan ko yung listahan ng mga courses, nilagay ko na lang linguistics kasi natuwa naman ako nun sa language sa panonood ko ng Dora that time. So, ayun, nakapasa ako, pero hindi dun nagtapos kasi nung habang nag-enroll ako, may nasabi ko kasi na may DOST scholarship ako. So, sinabi nila, gusto mo ba bang ituloy yung link or gusto mong lumipat sa math and science courses? Pwede ka naming tulungan. Pero dahil napagod na ako sa kakapila, sa pagproseso ng enrollment ko nun, so nag-stay na lang din ako sa link. Yung nagpa-stay talaga sa akin sa link yung siguro yung Linguistics 121 na course that time. Nakausap ko kasi bago pa ako pumasok dun sa course, nakausap ko si Dr. Pinera. Nung time na yun, nag-attempt akong mag-shift out sa Ling. So, nagtatanong ako kung ano yung mga pwedeng requirements. At that time, I think tinulungan ako ni Sir Tuting na kausapin yung AS101 para i-assess nga ako kung ano yung kailangan sa pag-shift. Pero, ayun, eventually, naisip ko na magstay na lang. Kasi nga, natuwa ako dun sa subject namin sa Ling 121 kasi yun yung time na kailangan mo umuwi ng hometown mo para magawa ng linguistic survey. So, for the first time in 8 years, bumalik ako ng Masbate. Tapos, ayun, nag-conduct ako ng preliminary linguistic survey sa Masbate. So, yun, kaya nagstay na ako sa Ling. Hanggang sa nag-apply ako ng master's. Paborito kong topic siguro, yung parsing. Yung morpheme by morpheme glossing or annotation. Unang natututunan to sa Ling ng 120. Nung panahon namin kasi hindi pa naman ganun ka parang in-depth yung research nung Ling 110 namin saka nung Ling 115. So, 120 namin, na-introduce sa amin yung glossing Leipzig. Hindi ko lang kung tama yung pronunciation ko. Rules. Pero na-enjoy ko talaga siya nung 165 kay Sir Ricky. So, nung 165 kasi, iba yung parsing method na tinuro sa amin ni Sir Ricky. As in, yung morpheme by morpheme annotation. So, yung word makikita mo talaga kung ano yung morphophonemic process dun sa word na yun. Tapos, dun sa parsing na yun, makikita mo na agad yung, or ma-identify mo na yung syntactic categories, yung grammatical relations, pati yung clause types. So, nakapaloob na dun sa parsing nung sentence na ginagawa namin ng time na yun kay Sir Ricky. Ang laking tulong niya nung nag-field work na kasi 'di ba bagong language to so hindi mo alam kung hindi mo pa siya naiintindihan pero kapag sinimulan mong i-parse na yung wika makikita mo na yung mga sounds na meron siya tapos naiintindihan mo dan nung time na yun nung nasa Ifugao kami parang mabilis kong naintindihan yung grammatical structures nung Ifugao tapos nakapagsalita pa nga ako nung time na yun or nagamit ko pa siya para matutunang salitain yung Ifugao. So, yun yung isang topic. Tapos yung next ay yung proposing siguro na natutunan ko after ko graduate ng undergrad.
Parang na-introduce yung idea na yun ni Sir Ricky, tapos yun yung parang naging basis, naging favorite topic ko nung masters. So, yung proposing, yung paggalaw ng mga elements sa isang clause. So, di ba parang yung pronouns nalilipat sa uh, location kung saan nakikita bago yung pre-verb location. So, yun yung ginamit ko, yung inaral ko at pinagpatuloy kong research nung masters. Lalo na nung nag-master ako under, nagklase ako under Sir Aldrin sa generative grammar. So, yung research ko kasi sa proposing is yung pragmatic motivations yung bakit nagkakaroon ng proposing. So, yung, uh, paano ba ba? Okay. So, yung pragmatic motivation ng proposing sa Philippine languages. Tapos kasi yung generative grammar, iba naman yung focus niya, di ba, syntactic motivation. So, nalipat ko mula dun sa pragmatic motivation, punta dun sa syntactic motivation ng proposing sa Philippine languages. Tapos, recently, pinasa ko yung paper na yon sa the archive ng Department of Linguistics. As yun yung natuwa ko kasi legit na publication ko sa larangan ng linguistics. Kasi hindi na ako nasa link, matagal na akong wala sa link, pero nakapag-publish pa rin ako ng proposing after several years. So yun. Memorable, siguro isa yung sa 120 din namin. Kasi yun yung una na, hindi naman na-force, pero na-encourage kami ng prof namin na magpasa ng paper sa Philippine Linguistics Congress. So mga ano pa lang kami noon, mga bata pa lang kami noon. So doon ko unang natutunang gumawa ng RRL, ng legit na RRL, mag-dictionary work. Kasi yung topic namin noon is pedagogical approach to Filipino lexicography. So pumunta doon ko rin unang na-experience na pumunta ng SIL, magbasa ng mga na readings doon. Tapos, ano pa ba? Magpuyat at magluto ng pancit canton habang gumagawa ng paper. Yung mga, tas doon talaga, I think, nagsimula yung pag-develop ng skill set ko sa research na sa linguistics na nagamit ko sa mga susunod na kabanata ng buhay ko. Tapos siguro isa pa yung pag tayo namin ng organization. So, nung time na yun kasi, nung unang, parang umuusbong pa lang yung advocacy sa mother tongue-based multilingual education. Parang nainganyo yung mga katulad ko, mga batang linguistics na i-advocate yung mother tongue-based multilingual education. At karugtong din yung parang active research sa Philippine languages kasi nakita namin na may application pala, may silbi pala yung pinag-aaralan namin sa Ling na hindi lang kami gumagawa ng research para lang magkaroon ng mataas na grade. So, yun yung naging basis namin. So, nainganyo ko yung mga batang linguistics that time, linguistics students. So, nakabuo kami ng ORG. Tapos, nag-assist kami sa mga advocacy work ng DepEd. So, nag-organize kami ng mga workshops, focus group discussion. Tapos, yung interdisciplinary approach din. So, naimbitahan din namin yung mga students from other fields like anthropology, psychology. So, magandang parang experience para sa akin yun. Working with Sir Ricky. Ano ba? Pero sa Sir Ricky talaga, siya yung tinuturing kong isa sa mentor ko sa linguistics. So, madami ako natutunan sa kanya sa pagsama-sama niya sa akin sa field work. So, doon ko nakita yung kahalagahan ng involvement ng community sa paggawa natin at sa pagsasagawa natin ng mga linguistic research. Parang, nung time na yung sumama, kasi nakasama ako sa iba't ibang fieldwork niya sa Southern Leyte, Romblon, Ifugao, Benguet. So, every time na gumagawa kami ng, nagagather kami ng data at gumagawa kami ng linguistic analysis, laging kasama or involved yung mga members ng community. So, tinatanong namin sila kung ano yung tingin din nila dun sa wika nila. So, in a way, na-empower din yung mga members ng community na gumawa ng sarili ng research. So, kaya ngayon si Sir Ricky, kahit saan siya magpunta, lagi niyang kasama yung mga informant and consultants namin that time. At sila na rin yung gumagawa ng sarili nilang mga research sa mga wika nila. Yung sa akin, sa part ko naman, I think, yung impluensya ni Sir Ricky nung, di ba, yung thesis ko kasi sa undergrad is grammatical sketch ng Masbateño. So, nakatulong yung
initial research ko na yon sa pag-develop ng orthography ng Minasbate. So, parang na-impluwensyahan din yung mga local researchers sa pag-develop ng research sa mga wika nila. So yun, siguro una yung kagustuhan kong makatulong sa mga batang linguistic students that time. So nag-apply ako ng master's kahit na wala akong balak mag-master's that time o magkaroon ng professional development career. So nag-apply ako ng master's para makapag-apply sa Department of Linguistics bilang lecturer. Kaso nga lang yun, maikli lang yung tinagal ko para magturo. Pero at least kahit paano na-enjoy ko naman siguro na ituro, pabalik yung mga natutunan ko sa linguistics. Tapos after nun kasi, naging part ako ng team na nag-develop ng Philippine Professional Standards for Teachers ng DepEd. Unang-unang saba ko nun, ang inutos sa akin ay gumawa ng thematic analysis at i-check kung tama or akma ba yung wika ng Philippine Professional Standards for Teachers at kung nakaka-capture niya ba yung boses ng mga guro o ng mga school heads sa field. Kasi gagamitin yun ng mga teachers eh. Parang yung Philippine Professional Standards for Teachers yung magtatakda na ito yung dapat ng yung quality ng mga teachers sa DepEd. So, yun yung una kong assignment. Tapos eventually, ngayon nga, after several years of research, in-adapt siya ng DepEd. Tapos eventually, naging part din ako ng team ng pag-integrate ng Philippine Professional Standards sa iba't ibang sistema ng DepEd. Tapos, yun yung nagbigay daan para mag-masters ako sa Japan. So, kasi inaaral ko that time is teacher professional development. So, parang nirecruit ako ng isang Filipino professor sa isang university, sa University of Fukui. Tapos yun, nag-observe ako ng mga Japanese classes. So, paano nakatulong yung linguistics? Kasi that time, hindi ako plan C, so hindi ako nag-Japanese. Plan A ako. So, nanghinayang nga ako na bakit hindi ako nag-Japanese nung undergrad ako. Sayang sana naiintindihan ko sana itong mga ino-observe ko. Pero, yan, may background ako sa linguistics at paano yung structure ng language at kung ginamit ko yung ganong skill set para maintindihan ko kung ano yung ino-observe ko sa klase. At para matuto na rin ng Japanese eventually. Nakapasa ako ng entry after 2 years, parang ganun. Na walang formal Japanese language classes. Tapos ngayon, yun nga, nung pagbalik ko ng DepEd, dahil may background ako sa linguistics, tapos advocate din ako ng MTB-MLE, sa akin, hindi naman pinasa, pero inassign yung pag-ensure ng implementation ng mother tongue-based multilingual education. So maraming kinakaharap na issue ngayon yung MTB-MLE implementation. Pero isa doon yung sa naging nakikita namin solusyon yung pagbuo ng isang curriculum na kung saan made-develop ng mga bata yung appreciation, yung understanding, at magamit nila yung first language nila sa pag-develop ng basic interpersonal communication skills. So excited ako pero sobrang tawag doon, kinakabahan kasi hindi naman curriculum yung background ko. Pero at least magagamit ko yung knowledge ko sa linguistics para mailapat yung mga kailangang matutunan mga batang Pilipino sa paggamit ng sarili language. Ma-appreciate nila mismo yung first language nila. Ito hindi ko napaghandaan. Siguro nung umpisa kasi isa ako ang tingin ko sa linguistics ay boring kaya tinry ko siyang mag-shift at that time. Pero eventually, natutunan ko rin naman siyang mahalin. So eventually, kahit na hindi na ako part ng linguistics, patuloy pa rin yung advocacy ko sa pag-promote ng Philippine languages. Gumawa ako ng parang meme page para yung aking syntax, tapos gumawa ako ng infographic page. Kasi gusto ko na patuloy na maunawaan or maintindihan ng publiko, ng mga non-linguist linguists at non-linguistic students kung ano yung inaaral natin sa linguistics. So siguro ayun, hindi ko naman mapipilit yung mga bata, pero siguro lumabas tayo dun sa yun yung lagi namin sinasabi ng mga bata rin kami na lumabas tayo sa corners ng classroom at tingnan natin kung paano makakatulong yung mga inaaral natin para mas mapabuti yung society. Pero at the very least, siguro
ma-appreciate ng mga tao yung linguistics at yung Philippine languages saka yung linguistic research kasi madalas na taken for granted siya. Ang unang-unang frustrating moment siguro na mararamdaman ng mga ling majors ay yung pag tinawag na dialects, yung Philippine language. Pero para maiwasan yung ganung frustration, kailangan wag tayo ma-frustrate kundi i-take natin yung time na yun para mas ma-advocate or may paintindi sa mga tao kung ano talaga yung linguistics, ano yung Philippine languages, at paano natin sila ma-empower na gumawa ng linguistic research. There.